Isang makapagpigil hiningang balita ang gumimpal sa buong mundo ngayong gabi dahil sa lihim na tila kidlat na pagbabalik sa Pilipinas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sinuman ang nakakita sa paglapag ng kanyang sinakyan, isang operasyong balot ng misteryo at matinding seguridad na nag-iwan sa lahat ng mga eksperto at mamamahayag na nakanganga sa gulat. Ang tila bulong lamang sa madilim na sulok ng internet ay naging isang ganap na realidad na ngayon mabilis na kumakalat na parang apoy sa lahat ng sulok ng daigdig na nagpapatunay na ang presensya ng agila ay nananatiling isang pwersang hindi kayang baliwalain ng sinuman. Sa kabilang banda, tila nayanig ang Malacanang sa hindi inaasang kaganapang ito habang kumakalat ang mga ulap na si Pangulong Kuting Jr. ay labis na nasyak sa kanyang nakita at nadaman. Ang bawat koridor ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng tensyon at kaba dahil sa mga nakakalulang revelasyon dala ng pagbabalik na ito na tila isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na magkamayaw ang mga minor sa pag-aalala kung ito ba ay isang hudyat ng bagong alyansa o ang sinumula ng isang madugong banggaan sa politika na hinding-hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. Yan. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, Yan. pumili siya ng television station, magharap ka rin. Yan. Nako! Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the Wala ho mga kababayan. Napanis yung cooking show sa Senado. Narinig mo ba yun, Pinky? Napanis ang linuto ng mga kusinero sa Senado. Ayun na nga, supalpal na naman ho ang tagapagsalita nitong si Marcos Jr. dito sa interview niya kay Ma'am Pinky Webb. Pero bago ho yan, ituloy ho muna natin ang pagbalagbag nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Pinky Lacson. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, marami na hong naliwanagan kung para saan nga ba yung minority report na ilinabas nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Senator Amy Marcos noong nagdaang linggo. Kaya naman, kailangan ho nating ituloy ang pagbalagbag na yan nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Pinky. Pero bago ang lahat ng yan, pasadaan ho muna natin ng mabilisan. Itong nakita ho nating post sa social media na kung saan DPWH Engineer Henry Alcantara posibleng maabsuelto ng Department of Justice. Palakpakan ho natin dahil malaki-laki na nga naman ho ang ibinigay na kapirahan nitong si Alcantara dyan sa DOJ. Kaya malamang sa malamang, mataas ho talaga ang tsansa na mabsuelto yan. Balita ho natin, nasa Witness Protection Program at nasa WPP na rin ho ang mama na yan. Kaya naman, kung maabsuelto man yan, hindi ho tayo magtaka dyan. Mantakin nyo ho mga kababayan, nagpapatalo kayo ng daang milyones sa kasino tapos mapasama kayo sa witness. Nagpapatalo kayo ng daang milyon sa kasino. Ang tawag sa kanya, Boss Henry. Boss Henry Alcantara. Si Bryce Hernandez ay tauhan lamang ho niya. Nagpapatalo ho kayo ng daang milyon sa kasino and yet, isa ho kayo sa mga posibleng maabsuelto dito sa skandalo ng flood control na to. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, yung totoong mga mastermind. Kung itong mga nagpapatalo ng daang milyon sa kasino at sila lamang ho ay mga pipitsuging, kumbaga 0.1, 0.2, 0.5% lang ang kinukuha. Isipin nyo mga kababayan, yung mga nakakakuha ng 15% dyan sa mga proyekto ng mga maanomalyang flood control na yan. Ang labo lang ho talaga ng pagkakasalansa ng administrasyon na to, ng Senado at ng iba pang ahensya ng pamahalaan dito sa issue na to. Yung mga most guilty, isa sa mga most guilty ginagamit nila para gawing para mapawalang sala sila. Ganun ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Kung sino yung mga
resource person, kung sino yung mga pinapadalo nila na alam naman ang sambayan ng Pilipino na sila talaga ang most guilty. Sila pa ang ginagamit nila para absueltuhin yung mga malalaking tao. Kung itong si Henry Alcantara ay maaabsuelto, o sino mastermind? Si Diskaya, ganon, anak ng Petrang Garapata. O baka lahat ng ito sisisi nila dito kay yumaong Undersecretary Yusek Cabral. Ano pa ho bang meron tayo dito? Nako, itong si Benny Abante, meron na naman ho siyang hanas dito kay Vice President Sara Duterte. I don't think Vice President Sara Duterte I do not want her to become president. If we have believed that former president is quite bad, she is worse. Alam mo, Benny Abante, paandaran mo kami ng ganyan kung talagang nanalo ka. Yung pagkakaupo mo bilang congressman, parang yung pagkakaupo nitong si Remulla dyan sa ombudsman. Talagang ipinilit lang kayong mailukluk dyan sa mga pesto nyo na yan. Kumbaga talagang pinagsiksikan nyo lamang ang sarili nyo doon sa lugar na dapat hindi na kayo ang nandyan. Di ba? Gaya, bago mo kami paandaran na kung ayaw natin itong si Duterte kasi bad siya, mas worse itong si VP Sara. Manalo ka muna ng fair and square. Hindi yung idadaan mo sa teknikalidad at mapapadisqualify ang iyong kalaban. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Wala kaming pakialam kung anong opinion mo kay VP Sara. Talagang magiging worse yan si VP. Bakit? Yung mga siraulo dyan sa House of Representatives sigurado may kalalagyan pagka naging presidente siya. Ano pa ho meron tayo dito? Mabilis ang survey ho tayo dito sa PH Update. I-share nyo itong video na to kung gusto nyo si Senator Rodante Marcoleta ang maging chairperson ng Blue Ribbon Committee. I-share nyo ho itong video na to. Ngayon, kung ayaw nyo siya, huwag nyo i-share itong video na to. Para magkaalaman na, kung makikita naman ho natin dyan sa analytics kung gaano karami mag-share at kung gaano karami ang makukuwang views nitong video na to. Eto mga kababayan, continuation ho ito ng pagtalakay nitong si Senator Rodante Marcoleta diyan sa ilinabas nilang ilinabas nilang report diyan sa minority. Lagay lang ho natin dito to. Takpan ko muna tong si Auntie Claire at tong si Ma'am Pinky kasi mas importante ang mga i-discuss nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to kaysa diyan sa pagbalagbag nitong si Ma'am Pinky dito kay Auntie Claire. Umpisa na ho natin to. Game! Pagpapatuloy ng ating talakayan, ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay dalawang babaeng nakatakip ang... Pero sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay may conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na hanatan ng iba. O to cover up anybody. Parang may kinocover ka rito. Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nako. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Si Pinky. Sino sumasagot? Yung chairman. Baka hindi masagot nitong si Sir Jen at Sir Nelson. Ang sumasagot yung
Badingdong na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Yung masyadong mahiling mag-inarte at nag-resign, gusto lang palang magpaligaw, gusto lang palang i-delay ang hearing, gusto rin pala niyang ayaw naman pala niyang matanggal bilang chairperson, di ba? Napakawalang hiya talaga nitong Badingdong na to. Sabi siguro ng mga boss niyang oligarko, yung mga mayayaman niyang boss, yung mga businessman, yung talagang multi-bilyonaryo ika nga, at hindi peso pinag-uusapan natin. $1 billion ang pera, di ba? Ang sabi siguro, ba't ka nag-resign? Oy, Ping, ba't ka nag-resign dyan sa Blue Ribbon? Balik ka dyan. Anong resign? Pagtakpan mo yung bata ko dyan sa Malacanang, hindi dapat matanggal yung nagpapayaman pa kami. Mayaman na kami, pero dapat sobrang yaman pa namin, di ba? Oh. Po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot, ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot. Nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baligtad ang nangyayari. Kasimple lang ng tanong ko Sabi ko doon sa babae, Yan. sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinusinta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala ng dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kina-cover up dito? Hindi ba? Tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Yan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di ba Kaya kilala? na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. So, pinabakbak lahat ang Ngayon, Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro Si Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu. Itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. Ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? Added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi walang ganon. Ha? At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Ay, naku, magwawala yan. Yun nga lang pinapatay pinakita niyo yung di ba? Yung scripted daw Scripted, yun agad ang yung kagad back sa inyo. Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya mag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Yung dalawang babae na yun. Tingnan mo yung diferensya ngayon.
Oo nga. O, No? pagkatapos, Kitang-kita, sabi kitang-kita nila, diferensya. Yung chairperson, malaki ang diferensya, Senator Rodante Marcoleta. Kitang-kita ang diferensya, yung chairperson, malaki ang diferensya sa utak. Di, joke lang kayo naman. Ay, ano yan, iiyakin yun eh. Kung di ba naman malaki ang diferensya, tama naman yung punto. Yung isa papatanggal mo, yung isa ayaw mo patanggal. Ano yan? Tapos ay nasabi niyo, wala kayong pinagtatakpan. Pinagtakpan niyo na nga yung mukha ng dalawang ali. Eh, para naalala ko yung hearing kay Pastor Kibuloy doon sa komite ni Risa Ontiveros. Nakatakip yung mga mukha, maya-maya kakanta sa social media na kung saan di umano binayaran sila ni Lisa. Kaya huwag tayo magtaka sa mga susunod na panahon, kumanta yung dalawang ali na yon na kesyo pinakanta lang sila. Di ba? ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Kila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Correct. Di ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na pag-hearing, Yan. para tingin niya si Romualdez. Yan. Oh. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwede Parliamentary. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Ha, gagamitin mo yun. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi gano'n ang aking pasya. Kung kinakailangan isabpi na kita, isasabpi na kita. Yan. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Diyan tayo nangyayari, diyan sa mga interparliamentary courtesy na yan eh. Ika nga mas pinapahalagan pa nila yung tradition nila sa napakahabang panahon kaysa doon sa kapakanan ng sambayanan. Kaya naman, kung gusto nyong ibalik si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon, i-share nyo ho itong video na to. Makikita ho natin sa dami ng views. Kung talagang ang sambayan ng Pilipino sukang-suka na dyan sa pagtatakip na yan, itong aso ng mga oligarko dyan sa Blue Ribbon Committee. Aso ho yan, si Ping Lacson. Hawak ho siya ng mga oligarko sa Pilipinas. Yung mga oligarko naman, hawak si Marcos Jr. Ayaw ho siyang matanggal dyan sa Malacanang. Kaya lahat ng kumpas diyan mga oligarko kung kumukumpas diyan sa Blue Ribbon Committee na. Kita nyo naman mga kababayan, nagsusumigaw na ebidensya. Lahat ng mga nagsasabi, isa ang tinuturong mastermind, Martin Romualdez. At yung Martin Romualdez, alam naman ho natin ang kasunod niyan, Marcos Jr. na ho yan mga kababayan. Imposibleng gawin niya ni Martin Romualdez na siya lang, na hindi kasama niya kanyang kapatid. Tapos isasama pa natin yung mga sinabi nitong si Congressman Toby Chanco na sinisermonan daw itong si Marcos Jr., itong si Martin Romualdez. Gaano karaming bahay sa Forest Park, gaano karaming kabyar ang kayang kainin, di ba? Doon pa lang mga kababayan, makikita na natin na talagang maraming problema dyan sa pagkandak ng hearing na yan nitong si Pinky. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin, hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka.
Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa subpoena, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. O, diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi totoo. Malinaw yun, hoy, Ping Lacson. Maliwanag ko yun mga kababayan, ha? Hindi totoo daw yung sinasabi ni Ping Lacson kung saan tayo dalhin ng ebidensya. Hindi ho totoo yun. Napakalaking kasinungalingan na naman yung mga sinasabi na yan nitong si Pinky. Yung Pinky na to, Ang dapat niya na halongkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Yan. Balagbago ito. Balagbago Si ito. Yusek Bernardo, Opo. nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bunoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bunuan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bunuan. Dininay din ni Bunuan. Hindi po totoo yun. Kapag pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Ganun ba Hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya, hindi ba niya napapanggan sinasabi niya, mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5. Ibang klase talaga itong si Senator Dante Marcoleta. Sa totoo lang mga kababayan, ngayon, Ping, nakakita ka ng katapat mo, walang yaka. Nakakita ka na ng katapat mo kasi lahat, ito notorious yung Ping Lacson na yun eh. Pagka nagsalita siya, gusto niya, siya lang bida, siya lang dapat pakinggan, siya lang lagi ang tama. Ganyan si Ping Lacson, di yung nagkakamali yung mama na yan. Ngayon, nakakita siya ng kalaban niya na talagang hindi siya uurungan na kasing lupit nitong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan nun natin ito si Dante. Wala, hindi ka makakakanadyang Pinky. Secretaries of the departments and USECs were beneficiaries of the allocables under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet Secretary? Doon sa binabanggit ko nga sa iyo na 100 billion na sinasabi ni Saldico na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin na binibigay kay Trigid. Sabi raw ni Bernardo, Trigid kunin mo na, dami na nito itong yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Sabi raw ni Trigid, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Kaya magulo ngayon. Pero kanya itong circumstance ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niyo ron nakatakip ang mukha. Kasi laging ganun sa lagi may Nawawalan ng pasensya ang tao pagka ganito. Malayo nga, Nabanggit yung 30 Tamarin. Tinatanong ko Sabi ko dun sa babae,
Alam mo ka ako, si Saldico, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka ako. Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo. Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Hindi, pero naalala ko po, merong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Doon pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun nga yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Okay, samantalang si Diskaya na ituro niya. Yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang mukha. Yun ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Kasi kung sakali pa lang itong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi papahintulutin na gawin yon itong si Senator Rodante Marcos.